Nako, kamag-anak ni Senator Bongo. Tuloy ang pagkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Saan kaya yung Saan kaya ang magiging proyekto ng mga kaanak ni Bongo? Davao din? Huwag niyo sabihin sa akin sa Davao. Kasi parang baha pa din yung nakikita ko doon eh. Di ba? Yung huli nga lang na nakita natin, sabi ko, uy, dagat. Uy, Mark, hindi. Davao. Davao yan. Oh. Yun nga yung nakita natin. Uy, dagat. Hindi, Davao yan. Grabe, 300 million na proyekto, flood control. Kamag-anak ni Bongo. Ulitin ko ha, para mas malinaw siya. Tuloy ang pagkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Oh, yan. O, di ba? Parang nagpapataasan yung si Bongo at si si Bongo at si yung isa 51 billion naman yung pondo nila, pero hanggang ngayon binabaha pa din yung Davao. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Nagpapalakihan ng proyekto, nagpapalakihan ng ng mga tawag diyan. Yung nagpapalakihan ng pondo, 51 billion kay Pulong. Oh, tapos baha pa din yung Davao. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Pero ang sasabihin naman nila, sabi naman nila Bongo, wala po kami kinalaman dyan. Isang hamak na probinsyano lang po ako. yung pamatay na labanat ni Bongo, isang hamak na probinsyano lang po ako. At meron po akong delikadesa o whatever kung ano yung sinasabi. With matching paawa. Oy, pero mga DDS, anuhan nyo si Bongo. Tutukan nyo si Bongo. Bakit? Nako po, malamang sa alamang, no? Si Bongo ang sisira sa mga plano nyo. Bakit? Di ba, nakapokus na ang mga DDS na si Sara Duterte ang tatakbong pagka-presidente sa 2028? Baka magulat kayo, sabayan ni Bongo yan. Malito yung mga DDS, anak ng tupa, saan kami boboto dito? Kay Sara ba? O kay Bongo? Okay, nakita nyo, lalakas loob ni Bongo ngayon. Bakit? Kasi yung boto niya, sasabi, 26 million na ako ang boto. Konti na lang, pang ano na to Konti na lang, pang presidente na to tapos si Sara, ang dami pang kinakaharap na hindi maipaliwanag. Ako na ang tatakbo dito. Babanggain ko na si Sara. O di yung 20 million nyo, naghati pa. Di ba? Imbis na sana 20 million o yung DDS, nahatian pa ni Bongo. Nalito, lalong wala. Nalaglag. O, yari. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng Sabi ni Chess Master, isang taga-DPWH na nuhol sa bilyonaryo na congressman, di tinanggap, pinakulong, taga-DPWH. Na na po yan, natapos na natin yan. Dito na tayo kay Bongo. sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Billionaire News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing hanggang ngayon naman Di ba? Kaya nagtatanong tayo, 51 billion yung isa. Tapos ito naman halos magkano daw? 300 milyon halos yung nakuha ng mga proyekto ng mga kaanak ni Bongo. Nagpapalaki pero baha pa din sa Davao. masama ang panahon. Akala ko ba huhulihin ng ICC si Bongo? Sabi daw po, nasa second batch daw si Bongo at si Bongo at si Bato de la Rosa, tsaka yung ibang pulis daw. Ewan ko lang yung mga kapulisan o yung mga PNP chief kasama pa doon. Baka hindi na. Baka pupunta na lang yun. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG 2018, CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go.
Tama ni Bongo. Ulit niya! Type nyo nga ulit yung ano ibig sabihin ng CLTG. Lawrence, alam ko yung L, Lawrence. No? T, tapos yung G, go. Posible. Diba? Kung i-type niya dyan ng kompleto, yung CLTG, ibig sabihin. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging Ayan, Christopher Lawrence Tesoro Go, sabi ni OJ Ventures. Oh, shoutout sa'yo, salamat. Oh. basihan niya ni former CLTG, oo nga, ano? Tesoro. Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos. Wow, laki ano? Tapos sasabihin lang po sa atin Senator Bongo, wala po, hindi po ako nakikialam sa mga ganyan. Hindi po ako nakikisali sa mga ganyan. No? Sabi ni Norwil Abayon, Mark, sabi ni Barbie, bakit di raw ikulong yung mga kurakot sa flood control? Nako po, baka masama sa mga to. Oh. Tuloy. Sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang Grabe, naglalakihan yung mga proyekto, yung mga ano nila, no? Yung mga proyekto, magkano? 43 billion? Yung isa naman, 51 billion. Ang ending, baha pa din. Ang ending, ayun, parang wow, dagat. Sabi ni Van Arieta, malamang, maraming nag-MJ dyan sa Senado, halata sa kilos at mga salita nila. Chongke, yung may ibig sabihin. sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Grabe, ano? Sagot! Yan, sagot ni Bongo, ha? Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go. Hindi, narinig ko na yung sagot ni Go, ni Bongo. Sabi ni Bongo, wala po. May delikadesa po ako. Isang simpleng probinsyano lang po ako. Yung tipong ganyan, yung mga sagot ni Bongo. No, isang simpleng probinsyano lang po ako. Hindi ko po gagawin yan. At wala po akong kaugnayan sa mga ganyang proyekto. Yung tipo bang paawa. No, ulitin ko Idol, 3 billion lang daw kasi sa mga Go kay Digong ang 40 billion. Sabi ni Ray Lito, tabo-tabo. Uulitin ko mga DDS. Yung mata nyo, i-focus nyo kay Bongo. Mahirap yan, no?